Ikaw na ang bahala. Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Pedro ng Ananye. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaalis niya ang mga tao. At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon ng gumabi. Samantala, malayo na sa lupa ang bangka. Sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. Nang madaling araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, natakot sila at akala nila'y multo siya. Kaya sumigaw sila, ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Lakasan ang loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig. Halika." Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at lumulubog na. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako!" Agad na iniyunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sinabi, "Taong ko kaunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-aalinlangan?" Nang nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin at yumuko sa harap ni Jesus ang mga nasa bangka at sinabi, "Totoo ngang ikaw ang anak ng Diyos." Pagkatawid nila, dumating sila sa pangpang ng Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon at ipinamalita nila sa buong kapaligiran. Kaya dinala nila sa kanya ang mga may sakit. May nakiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit. At gumaling ang lahat ng humipo rito. Kapanalig, may napakagandang aral sa pagsumamo ni Pedro sa mabuting balita ngayon. Panginoon, sagipin mo ako. Hindi siya nagkunwaring kaya pa niya. Hindi siya nahiyang humingi ng tulong. At ganon din ang imbitasyon sa iyo ng Diyos. May natatanging biyaya sa sandaling magpakumbaba nating sabihin, "Panginoon, hindi ko na kaya. Ikaw na ang bahala." Madalas, ang tunay na katatagan ay hindi ang piliting kayanin ang lahat. Ang tunay na katatagan ay magkaroon ng lakas ng loob na isuko sa Diyos ang hindi mo na kayang dalhin. Diba, napapansin mo rin kapag binitawan mo na ang mga bagay na pilit mong kinokontrol at buong tiwala mong isinuko ang mga ito sa Diyos, doon mo mararanasan ang kanyang kapayapaan, kapahingahan at pagmamahal. Simple, ngunit napakalalim ng itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Sa gitna ng anumang unos, huwag nating ituon ang ating mga mata sa laki ng alon o sa ating kahinaan, kundi kay Jesus. Hindi masamang aminin na may mga sitwasyong hindi talaga natin kayang solusyonan mula sa sarili nating talino o lakas. Tanging si Jesus ang hahawak, aakay at magdadala sa atin patungo sa ligtas na pampang. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na espiritu kasama ni San Agustin.
Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.